really Then to show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir. sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corrupt. So ang sinasabi niyo, sir, okay, nabanggit na kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, Your Honor. Pumayag kayo ng ganon? Eh di dapat, wag nyo bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba't tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo i-admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganitong discrepancy, then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas 1.9 billion, naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Wag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. May nakita akong kalokohan dito, pinupunan ko po. Wag ho kayo magalit. But magalit na kayo na magalit, I don't give a heck. Sir, What I'm doing is investigating in aid of legislation. Kasi po talaga it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as factual. Anyway, sir, bago ko umalis, ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then sino po yung mga taong nagkamali dito? Yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then stop na po natin yung siguro if we need to change the law na kapag ikaw ay surrendery, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Ba't ka nang surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. O pumunta sa pagiging member ng private army. That was what I was saying a while ago, Senator Tulfo. Kung talagang gusto magbalik loob itong mga rebelde, di sana pati yung mga personal na gamit nila, kung yung mga pinigay sa kanilang mga sympathizers sa organization, dapat isurrender na nila sa gobyerno para at least sincere sila na magbalik loob to return to the fold of the government. So siguro we'll conduct another hearing. Before that, So, Secretary Galvez, sir, sana sa susunod na hearing, mag-attend ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa ngayon, kaya nainit ulo ko dahil hindi po naging klaro sa akin. Marami kayong binanggit ng mga body, foreign body, whatever. Still, for me, it doesn't connect. Para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganito klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril, huwag isurrender. Yung nga sabi ni Senator Jinggoy,
ba't mo pa i-declare ang surrender kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare mo na personal use? Do you agree, Secretary? Sir? Do you agree with me? I agree with you, sir. But the problem in Mindanao, Your Honors, is really the mindset of the people. There is some sort of sir, actually, nakita natin every election, nakita naman natin na meron ding mga private armed groups ang mga local officials. Kaya nga ano po namin, kaya nga po ang programa namin ginagawa ngayon in order to resolve this discrepancy is to involve the local government units, basically the governors, which we have seen a good result in Basilan, Your Honor. That Sir, walang kinalaman dito yung mga governors. Ang may problema dito, yung mga nag-process ng mga surrenderies, ng mga combatants, kung tawag nyo kanina. Combatants, in your definition, is the one holding Yes. the firearm. yes, Tama? Your Honor, Your So, Honor. anong kinalaman po ni Governor, ni Mayor? Sir, ito po nga natin sa combatant sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, mayroong tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na mayroon siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, sir ito yun, no? Teka muna. So, pupunta sa gera yung combatant na walang baril. Pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na, ako naman. Ganon? Yes, sir. Ano, Yes, sir. pelikula? Actually, sir, I yun, don't no. think so. Sir, actually, sir, yan ang tinatawag namin pintakasi. We call it, I've been in Mindanao for long a time. Ang ginagawa, nangyayari po, So, sir, ibig sabihin, 22,000 of these combatants ay mga pentakasi actually, sir, ganun sir ang nangyayari, sir. na nag-aantay lang na merong matumba, Yes, sir. may mamatay na kasama nila para iti-take over yung baril. Yes, sir. I'm sorry, sir, I'm not in the military, pero I don't buy that. Sorry, I'm doing this in defense of the military as well. Kasi po, in fact, marami pang tatanungin later, pero later na lang, kung tutuusin, talaga medyo hesitant ako dito sa amnesty program. Ang dami na nilang pinatay ng mga sundalo, marami na mga nabiyuda, naging orphan. Dapat meron tayong matinding programa na to make sure na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag-ambush itong mga NPA. Tapos, ang palagi natin pinakikinggan yung nasa Norway, yung patay na, sino yan? Dapat ang kinakausap ninyo yung si Joe Masison, Netherlands. Dapat ang kinakausap niyo yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. Sir, ilan na ang mga nabiyuda? Ilan na ang mga naging orphan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo, hindi kayo naawa sa mga polis. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir. sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me
na walang korupsyon, then ako mismo magsasabi wala palang korupsyon. Okay, we will just And I would even apologize. Pero kapag hindi niyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say corruption is corruption. Period. Thank you.